At ayan mga ka-crypto, bumaba na naman ang presyo ng Picoin sa $1.46. Halos lampas na po sa psychological support na $1.50. Pero ang tanong ay makakabawi ba ang Pi o tuluyan na itong babagsak palalo? Kaya kung isa ka pong Pi miner, holder o curious ka lang kung may future nga ba ang Pi network, ay yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan. Ano nga ba ang nangyari sa Pi network at bakit bumagsak ang presyo nito? Ayan. Itong pong nakalipas na March 14 ay nagkaroon na po ng final KYC verification deadline para po sa lahat ng mga Pi network users. Kung hindi ka po nakapag-KYC, sad to say na mawawala o mabubura ang iyong Pi coins. Kaya marami sa mga pioneers, yung mga unang nagmina ng Pi, ay nawalan ng libo-libong Pi tokens. Isipin mo, may isa pang nagpost sa X, yan dating Twitter, ang nawalan ng 10,000 na Pi. Ayan, grabe di po ba? Pero anong epekto nito sa presyo? Ayan, dahil dito ay bumagsak agad ang presyo ng Picoin ng 8.5% sa loob lang ng isang araw. Imagine kung nag-start po ang Pi mo sa $1.50, naging $1.46 na lang ito ngayon. Ngayon ay ano po ang epekto ng KYC migration sa value ng Pi? Ayan. Ngayon ay hindi lahat negative ang tingin sa pagkawala ng unverified Pi tokens. May mga nagsasabi na maganda ito sa long term kasi parang deflationary move. Ibig sabihin ay nabawasan ang supply ng Pi coins sa market. Kaya posibleng tumaas ang value po nito sa inaharap. Pero may iba naman na hindi sang-ayon. Kasi daw nagdala ito ng takot sa market. Yung iba nawala ng tiwala. Kaya nagbenta na ng kanilang Pi coins. Kaya lalo pang bumaba ang presyo. Ang maganda lang dito, yung mga nag-KYC at saka na-verify na users ay pwede na pong mag-transfer ng Pi coins sa kanilang Pi wallet at makisali sa trading. Kaya may pag-asa pa rin na gumanda ang liquidity o galawan ng Pi sa market. Ngayon ay ano po ang technical analysis ng Picoin para sa ngayon? Ayan. Ang presyo po nito ay nasa $1.46. Ayan, mababa po sa nasa ilalim po ng psychological support na $1.50. Ang resistance naman ay nasa $2. Ito ang target kung aangat ulit ang Pi. Yan, yung support, nagsisilbing support level ngayon ay nasa $1.20 na. Kaya kung tuluyang babagsak pa rito, ayan, at dito po siya, yan, pwede po siya, dito sa $1.20 ay dito po siya pwedeng bumangon or tumalbog para makarecover. Pero pag nabasag po yan or tumagos dyan, ayan, mas lalo pang babagsak ulit ang presyo ng Picoin. Yan, base po sa trading view ay meron pong tinatawag na symmetrical triangle pattern. Ayan. Ibig sabihin ay nagko-consolidate o nag-iipon po ng lakas ang presyo itong si Pi. Kung aangat ito sa triangle pattern, posibleng magpatuloy po ang kanyang pag-akyat. Pero kung babagsak po siya sa ilalim ng triangle, ayan, sa triangle na ito ay baka umabot ito sa $1.20 or baka mas mababa pang presyo. Yan, yung kanyang RSI naman or Relative Strength Index ay nasa level 40 pa lang. At isa po itong sign ng weak bearish momentum. Yan, mahina ang kanyang bearish momentum. Kaya sa madaling salita ay mahina pa ang mga sellers. Pero hindi rin sapat ang mga buyers para itulak ang presyo nito pataas. Kaya sa madaling salita is matamlay ang market ngayon ng Pi. Ngayon, ay totoo ba talagang malilista itong si Picoin kay Binance? Ayan, ito po ang isang malaking dahilan ng paggalaw ng presyo ng Pi. Ayan, ang balita tungkol po sa Binance listing. Marami po kasing haka-haka na ililista na raw ang Pi sa Binance at saka Coinbase. Pero ayan, wala pang opisyal na announcement mula sa Binance o Pi Network mismo. Kaya ingat po tayo sa mga fake news at huwag po tayong basta-basta maniniwala. Yan, kung totoo man na malilista kay Binance itong si Picoin,
pwede po talagang tumaas ng bigla ang presyo nito kasi mas maraming tao ang magkakaroon ng access sa Pi. Pwedeng umangat at lumampas ito sa $2 or baka mas mataas pa. Pero habang wala pang malinaw na balita, natural lang na maging volatile o pabago-bago ang presyo ng Pi. Ngayon ay mayroon pa ba talagang pag-asa ang Pi network? Ayan. Kahit bumaba po ang presyo ng Pi ay may mga good news pa rin naman na nagbibigay pag-asa sa mga investors. Yan, ang isa po rito ay sa China, maraming negosyo na ang tumatanggap ng Pi bilang pambayad. Mula po sa restaurants, coffee shops, hanggang sa mga retail stores. Kaya imagine, kape at saka burger, bayad gamit ang Pi coin. Yan. Bukod pa dyan ay marami pa ring mga nagmimina ng Pi, kaya lumalaki ang community. Millions of users pa rin ang active sa Pi Network app at saka Pi Wallet. Kaya kung magtutuloy-tuloy ang ganitong adoption, posibleng maging legit at gamit na gamit ang Pi coin bilang digital currency tulad ni Bitcoin at saka Ethereum. Ngayon, ano po ang maaring mangyari sa presyo ng Pi coin sa mga susunod na buwan? Yan, kung mananatili po ang presyo sa ibabaw ng $1.50 at magpatuloy ang adoption, posibleng umakyat po ito papuntang $2 o $3. Pero kung babagsak naman po ito sa ilalim ng $1.20, maaring lumusot pa sa $1 bago ito makabangon. Kaya mga ka-crypto, importante po na bantayan natin ang mga balita tungkol po sa Binance listing, KYC updates at mga bagong partnerships ng Pi Network. Ngayon ay ano naman po ang epekto na maaring maging epekto nito para sa atin? Yan, una ay kung matagal mo nang minimina ang Pi, may pag-asa pa rin itong maging valuable o mahalaga sa inaharap, lalo na pag na-accept ito sa mga malalaking exchanges. Pangalawa ay kung hindi ka pa KYC verified, mawawala talaga ang Pi coin mo. Kaya kailangan mo na talagang kumilos bago mahuli. Pangatlo ay kung long-term investor ka, pwedeng pag-isipan mong mag-hold ng Pi kung naniniwala ka po sa project. Pero kung trader ka, kailangan mong maging alerto sa price movements kasi mataas po ang risk sa ngayon. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa totoo lang mga crypto ay promising pa rin ang Pi Network kasi malaki ang community at may mga use cases siya na lumalabas. Pero kailangan pa rin nating maging maingat kasi wala pa rin tayong kasiguraduhan sa magiging presyo nito pag fully open na ang mainnet. Kaya ang payo ko ay huwag pong mag-all in. Yan, mag-diversify. Kung meron ka pong Pi, okay po na i-hold mo muna habang naghihintay ng mas malinaw na balita. Pero kung plano mong bumili ng Pi mula sa iba, siguraduhin KYC verified ang source mo at alam mo ang risk. At ang pinaka-importante po sa lahat ay mag-research muna palagi bago mag-invest at huwag pong padalos-dalos. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.